At ngayong umaga naman mga boss, meron po naman na mga kaibigan natin mula sa isang cast ng isang advocacy film na pinamagatang Flying Kiss. Tungkol nga ba saan ang pelikulang ito, malalaman natin yan ngayong umaga. Kaya mga boss, makakasama natin unang-una si Miss Regine Mendieta. Good morning. Good morning. Alright, kasama rin natin si Ralph De La Paz. Good morning. Good morning. At syempre si Miss Cheska Carillo. Good morning. Alright, so simulan natin. Tungkol nga ba saan itong Flying Kiss? Kasi very catchy yung film niya. Tungkol saan po siya, ma'am? Yung Flying Kiss, the movie, it's a comedy drama movie from Sinihan Advocacy Media in partnership with the Department of Health. Alright, so ngayon naman kay Ralph, basically ano po ba yung pinaglalaban talaga or yung pinaka-message na gusto iparating ng movie na ito para sa ating mga audience? Ang Flying Kiss po kasi gusto niya ipakita na kahit na yung mga tao kahit na nagkakasakit, gumagaling naman po siya, may pag-asa po siyang gumaling. At saka, kaya po siya Flying Kiss kasi po, hindi, kung makikita po, kung mapapanood niyo po siya, hindi po dito kontrabida. Ang kontrabida po dito is yung sakit. Okay. Ayan, so medyo kakaiba siya, di ba? Kasi usually meron talagang villain talaga or talagang gaganap dun sa tao na yun. Pero dito nakikita natin na yung kalaban mismo, yung sakit, which is tuberculosis. Okay, so Cheska, sa tingin mo ba, ano yung kahalagahan ng pelikula na to na syempre makapagbigay ng mensahe sa mga boss natin hinggil sa kaalaman nila sa tuberculosis? Kasi yung main purpose ng film is to spread information na hindi lang pinapakita yung mga tama. Siyempre, pinapakita din yung mga mali. So, ayun, parang yung girl dito, meron siyang dream, pero dahil sa sakit niya na tuberculosis, parang naging hindrance yun para ma-achieve yung dream niya. And so very simple nga yung pinaka-message siya na it could really hinder your future. So now, para mas malaman natin na maayos yung plot syempre nung pelikula, alamin muna natin kung ano ba yung roles nyo dito sa movie na to. Sa inyo, Miss Regine. I'm playing the doctor role here. Alright. Sige, later, alamin natin kung ano yung pinaka-specific to sa'yo. Dito si Allen na may sakit na tuberculosis. Okay. And then you? Cheska? Ako naman si Cheska na sister nung nagkaroon ng tuberculosis. So, apparently, nahawaan din siya. Ayan, so kayong dalawa yung roles nyo dito, nagka-TB kayong dalawa. Okay, so let's ask first the doctor kasi syempre, ikaw yung nilalapitan ng lahat ng mga pasyente natin at feeling ko sobrang dami talaga ng mga patients na lumalapit sa. Sige, so how was it being a doctor at least in this field? Na-realize ko during the making of our movie na being a doctor talaga, you have to let them feel na naramdaman mo yung pain nila and let them feel na na-understand mo sila and dapat walang sawa. Walang sawa yung pagbibigay ng instruction, pagbibigay ng advice sa kanila kasi marami talaga na hindi sumusunod kung ano yung sinasabi ng mga doctors. Ayan, so patience nga yung pinaka-important value siguro na gusto mong iparating. No? Na ito yung pinagdadaanan ng mga doctors mismo. Pero sa pelikula na yun mismo, ano yung pakiramdam na makikita mo na may iba't ibang pasyente na, alam mo yun, kahit nag-advise ka na hindi pa rin sinusunod, paano nyo hinahandle yun? Yun nga, sabi ko, dapat ano mo sa kanila, pasensyoso ka, di ba? Yung ganon. And then, yun nga, dapat mo explain mo details by details, but ganon. So, pabalik-balik, paulit-ulit. So, okay lang yun. And then, syempre, ano pa ba? Ganon. Basta ganon, more on advice talaga. Advice talaga, okay. Ganyan. So, ngayon naman punta tayo dun sa mga may TV mismo dun na sa pelikula. So, ikaw, Allen, Allen yung ano mo, di ba? Yung name mo, yung role mo dun. So, paano mo nakuha yung sakit? Ako po kasi dito sa movie na to, may sakit na po talaga ako. Hindi po ako nahawaan. Nakilala ko po yung bida dito na si Mitch. Parang siya po yung yung parang sumuporta po sa akin kasi po, para pong lagi akong kinakawawa ng magulang ko. Okay. Hindi ako pinapahalagan. Tapos, may tuberculosis po ako dito. Parang siya po yung gumabay sa akin hanggang sa lumaki ako. Alright. Okay, so sa'yo naman, Cheska, yung ate mo, yung may TV talaga, ano yung pinaka-dream niya ulit dito? Yung parang kasi yung dream niya, parang mapapangasawa niya na yung man of his dreams. Alright. Pero
dahil doon, dahil Hindi sa natuloy, sakit niya, basically. hindi kasal. natuloy. Okay. So, kumbaga parang nilayuan siya, ganun yung nangyari. So, ano yung pakiramdam na bilang kapamilya mo yung may sakit? Kasi for sure, marami din tayong mga boss na ba pwede nakaka-relate din dito. Kasi yun nga, totoo na talamak pa rin talaga itong sakit ito sa buong bansa. So, ikaw bilang relative ng isang may sakit na TB, Oy. paano mo ina-handle yun? So yun nga, parang naging malungkot yung family, di ba? Kasi sila yung number one dapat magsusupport sa tao may sakit. And parang nakikita din dito na kung gaano kahalaga yung sumunod sa mga advice ng doctor para hindi ka makahawa ng family member ka na. Okay, ikaw bilang nahawa mismo, ano yung naging reaction ng ate mo? Ayun, syempre, una niyan, depressed na nga siya sa sarili niya, di ba? So, what more na mafe-feel niya pa na yung sister niya nahawa niya din dahil pa sa mga pabayaan niya, di ba? Alright. Okay, so now na siguro na-establish na natin yung pinaka-message ng film. Ngayon, let's go back to the reason why is this film being shown, especially now on March 24, may right? Yun yung World TB Day. World TV March Day. 24. Na nagkataon na doon din ipapalabas yung film. March 19 to 25. Okay, yun yung pinaka-duration. Okay, so nabanggit niyo po kanina, ma'am, no, na katuwang niyo rin dito yung Department of Health. Yes. And yung usual nga, di ba, na talagang marami rin naman mga information dissemination drives na ginagawa yung DOH. And ito, maganda to na through a movie. And nabanggit niyo po kanina na comedy Comedy yung drama. comedy drama, Yes. hindi usual na drama lang. So, Yes. tingin mo, ma'am, ano yung importance ito or ano yung magiging effect itong strategy na to na maging through comedy ipapadaan? Yes. When you watch the movie, actually yung mga moviegoers na mismo ang makarealize internally kung anong kahalagahan ng about tuberculosis na yun. So, doon na nila mismo ma-realize talaga na walang kontrabida sa pelikula, walang bida, basta ang ang problema doon is yung tuberculosis and paano natin i-fight back yun, paano mo ma-regain yung life na gusto mo na nawasak niya, yung parang gano'n. Okay. Ralph, gaano katagal ginawa yung pelikula? 2 months po namin siya pinagtrabahuhan. So, Okay. So, ano yung experience, syempre, nung napili kayo bilang cast nito, tapos nalaman niyo yung pinaka-plot? From the very start, paano niyo siya tinanggap? nung una po kasi, talagang medyo nahirapan din po kami dito. Okay. Kasi po, syempre po, kasama po namin dito, mga big stars po yung kasama namin dito, kaya medyo nahirapan kami. Pero habang tumatagal naman po, tinutulungan nila kami kung paano namin hugutin yung mga pag-arte namin dito. Ikaw, Cheska? Actually po yung mga co-stars namin, kung paano sila na-invite na gawin yung indie film is binasa lang yung script. And then, nung nabasa nila, parang, wow, it's a good film na lahat parang makaka-relate. So, ayun. Hindi ka na lang matututo about tuberculosis, mag-e-enjoy ka pa. Alright, sige. During the pre-production, syempre, no, and during the shooting days na, ano yung hindi nyo malilimutan na experience while shooting the film? Well, at first, parang when we read the script, parang may hesitant kami. Hesitant kami kasi, kailangan ba talaga mag-shoot dun mismo sa hospital na may mga tuberculosis patient. So, pero since advocacy nga, and concerned din kami about tuberculosis, paano ito ma-stop para mawala yung discrimination. So, tinanggap na lang namin. So, okay naman yung shoot namin, mabilis. Ang di ko po makakalimutan dito, yung mga pagpapatawan ng mga cast kasi po, supportive po talaga nila sa amin. Tapos sila Ate Gay, kasama po namin dito. Yung mga kasama po pala namin dito sila Carlo Guevara, Andrea Tatad, Winwin Marquez, Fabio Ide, May Bautista, tsaka po sila Ate Maria Gay. Isabel Lopez. Ayan, so yan. At least nalaman natin kung sino-sino pa yung makakasama. Say, Cheska naman. Ako naman, yung sa experience ko, nalaman ko yung importance ng family. So, sila talaga yung kailangan number one fan mo and kailangan bonded kayo and si Miss May nga parang nagbibigay pa siya ng mga advices and
masaya siya kasama sa set. Alright. Ayan, so talaga nakita nyo nga na sobrang daming experiences nyo within the shooting days mismo. Pero kayo, personally, before being part of this project, ano ba yung perspective nyo mismo sa mga taong may TV? And how did it change your perspective? Before, Yes, kasi yes. wala pa akong knowledge Okay. about that. Pero in general knowledge na may TV ka, Hindi tapos... mo maiwasan na ma-discriminate mo nga sila. Yes. Parang ayaw mo sila katabi, ayaw mo sila, syempre, skin contact, whatever, ayaw mo sila kausap, ganun, parang kakaiba, ganon. Pero yung nabasa ko yung script, ay, ganito pala how to cure it, Yes. paano siya, may duration pala yon, and then kung hindi mo masunod yung duration na yon, magiging MDR TB na siya, o multi-drug resistant TB na siya. Alright, sa'yo naman. Dito po kasi, sir, hindi po din talaga alam kung ano yung kung saan nagmumula yung tuberculosis. Nung binasa po namin yung script, doon lang po namin naunawaan. Tsaka ang TB po pala, kasi parang ano po siya nakakahawa po siya. Ang alam po ng ibang tao, yung hindi ka na gumagaling. Yun pala, yung TB po, pwede kang gumaling kasi pinandidirian po siya ng tao. Okay. So, sa'yo mismo nabago Oo. rin yung perspective Oo, mo? nabago. Okay, sa'yo, Cheska? Ako din, pareho po kami ni Miss Reg na hindi ko din po mga about tuberculosis. But then, nung nandun na nga kami, ginagawa namin yung film, mas nadagdagan yung knowledge ko about tuberculosis, Alright. kung paano siya maagapan. Ayun, so at least, di ba, nakikita natin na even before the project mismo, na at least mapalabas sa lahat ng mga tao, nakita natin mismo, na kayo mismo, merong pagbabago sa perspective niyo. So we are really hoping, no, not through this film na talagang maiba yung perspective ng mga kababayan natin pagdating dito, na syempre may pag-asa pa even after that. Okay, so since malapit na nga ipalabas itong movie nyo, please invite our audience na syempre, bakit nila kailangan abangan to? Bakit kailangan panoorin nila to? Okay, mark your calendar. Mark your calendar, March 19 to 25, Flying Kiss, SM North, EDSA, SM Mega Mall, and SM Manila. Sana manood po kayo, sana supportahan niyo po ang pelikulang Pilipino. Panoorin niyo po to mga kabayan kasi po napakaganda po nito at comedy drama po siya. Madami po kayong matutunan about sa Gaya po ng sinabi ko kanina, hindi lang po kayo matututo about tuberculosis, mag-enjoy pa kayo kasi romantic comedy siya. So, March 19 to 25, SM Mega Mall, SM North, EDSA, and SM Manila. And so maganda nga itong hakbang na to, no, ng inyong production company at syempre katuwang na rin ng Department of Health kasi napag-uusapan nga namin actually last week pa regarding tuberculosis na since 2005 up until 2003 talagang bumababa na yung cases ng mga nagkakaroon ng TB na mga kababayan natin. So we are really hoping, no, na talagang maging maganda yung impact ng movie ninyo para lalo pang ma-mainstream yung kaalaman ng mga kababayan natin hinggil dito sa sakit na to. So before we end, meron daw tayong sample ng Flying Kiss. Sige, para manood lahat ng mga boss natin. Sige, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Okay, ayan. So sana na-engganyo lahat ng mga boss natin. Siyempre, na manood ng Flying Kiss this March. Siyempre, kasabay na rin yan ng International Tuberculosis World Day. Okay, World TB Day. Yan. So, mga boss, siyempre, abangan natin lahat yung movie nila at talagang supportan natin yung pelikulang Pilipinas.